Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. 6 months ago, Liza Soberano rebranded via her This Is Me blog on YouTube. Philippine showbiz was never the same again. Follow my blog as I explain why. Some people, the noisy ones, did not take this rebranding lightly. Judgmental people used that blog to define Liza Soberano as a person and as a public figure, as if a 14-minute monologue is enough to know a person. A simple rebranding turned into a hate campaign. At the center of it all was a bitter ex-manager with a network of fake news peddlers more popularly known in the Philippines as mga Marites, who could not accept the fact that his services were no longer needed. I am Attorney Dennis D. Join me as we explore the Liza Soberano universe post-rebranding, as we try to identify the people behind the hate campaign waged against Hope Liza Soberano, and as we try to know more the real person behind the brand Hope Liza Soberano. Welcome to another episode of Tara Kape, your place for social media fairness. Kung hindi man social media justice, at least fairness. Here we seek balanced information and fair treatment. We call out peddlers of lies, and we present facts so people can look at issues from another angle. Kumbaga, tinadagdagan natin ng utak yung mga issue. Ang topic natin today, ang ganda ng title. Drum roll please. Ang karma ng pinakamagaling na manager sa buong mundo. Diba? Natatanging manager na ang daming dakdak, kahit tapos na ang management contract ng talent sa kanya. Kaya kayong mga kailangan ng manager, pumili ng mabuti. Huwag yung papamukha sa inyo na siya ang dahilan bakit kayo sumikat kapag dumating ang panahon. Huwag yung gagamitin kayo for cloud chasing. At huwag yung gusto sikat din siya kagaya ng talent na hinahawakan niya. As usual, we thank our followers first, our viewers, likers and subscribers. We have a very intelligent crowd, no? Small crowd but intelligent ones. Kaya maraming salamat po for following us. Tayo mga Pilipino, ang pagkakaintindi natin sa salitang karma ay masyadong simple. Kapag inagrabyado at hindi ka makaganti, umaasa tayo na yung karma na lang ang gaganti para sa atin. Ang problema dito, bukod sa masyadong simple, it's also self-serving, yung definition natin ng karma. Now, karma becomes a waiting game. Antay na lang tayo ng antay na may kamalasan na mangyari doon sa tao. Na pakiramdam natin deserve, makarma, di ba? Yung deserve ngayon, ang spelling na D-A-S-U-R-V, di ba? Deserve. Yung mga millennials. Kaya madalas, namumuti na yung mga mata natin, kahihintay, wala pa rin yung karma. Diba? Kagaya mga congressman, nakaw ng nakaw, inaantay natin na merong masamang mangyari para masabi natin, yan, karma mo yan. Pero, tagal na, lalong yumayaman, yung mga anak lalong tumatalino, napapadala nila sa mga international schools, di ba? And then, you ask nasan yung karma. Masyado kasing simple yung ating, what do you call this, definition o pagkakaintindi ng karma. Kasi you know what?
Ano yung karma na inaano natin? Kamalasan, aksidente, sakit, di ba? O pagkalugi. O yan mga yan. Kamalasan, aksidente, sakit, pagkabankrupt. Naiiwasan yan eh. O, so ibig sabihin, maiiwasan mo yung karma. O, kung yan ang iniisip mo na karma, pwedeng namatay ka na, kahihintay, hindi mo pa rin nakita yung karma ng salbahin ninyong kapitbahay, salbahin ninyong mayor, salbahin ninyong congressman. Ito ang hindi mo maiiwasan kahit saan dala mo, yung sarili mo. Hindi ba? Kahit saan ka magpunta, dala mo yung sarili mo. Hindi ka pwede umiwas. Kung ano ka, yan ka. Kahit saan ka magpunta, kasama mo yung sarili mo. So today, I'm not going to do anything special. Pag-usapan natin karma, di ba? I won't specifically pinpoint the bad things that happened to Ogie Diaz, yung subject natin, since Liza kicked him out of her life. Instead, I will just describe this person, and his karma will magically show. You are your own karma. Tandaan, uulit-ulitin ko to. You are your own karma. Ang buong pagkatao mo, ang iyong karma. Simple. Let's begin. Several weeks ago, dalawang episode ng Showbiz Update, naglabas ng hinaing ang Tatay OG ninyo. Tungkol sa mga artistang ayaw magpa-interview sa kanya. Sabi niya, madami daw. Madami yan. Doon sa naunang episode, dalawa yan eh. First episode. Nilahad ng inyong Tatay OG na merong artista na nagpasabi siya na i-interviewin niya. Tapos biglang nagdahilan na busy raw. Pero sabi niya, natulogan niya at sinabi niya doon sa kausap niya na, ayaw lang magpa-interview niyan sa akin. So, pasok agad ang definition ng karma, ha? Yung pagkatao mo. Iniiwasan ka ng mga artista. Also, nabanggit niya sa same episode na yon, nagsabi na siya sa Viva Films, sa Viva, kung pwede niya ma-interview si Makoy De Leon. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung kalahati ng Maclis, di ba? Si Elis Hoson ba? Pero ang Viva, iba daw yung mga artista na binibigay sa kanya. Siguro binibigyan siya ng mga wala pang pangalan artista. Introducing pa lang, di ba? Para sumikat. You are your own karma. Sino ka para mag-demand? No? Sabi ng Viva, di ba? Si Boy Abunda. Si Boy Abunda. Para mag-demand sa amin kung sinong artista gusto mong interviewin. We'll give you kung sinong tingin namin, no? Karapat dapat interviewin mo. Okay? Sa sumunod na episode, tuloy ang pagsisentimiento ng inyong pinakamagaling na manager sa buong mundo. Dito tahasan na niyang pinangalanan si Kim Chu na ayaw magpa-interview sa kanya. To be accurate sa pag-describe niya ng pangyayari, and to be accurate sa pag-describe natin ng pagkatao ni Ogie Diaz, ito yung sinabi niya. Tinext ko si Kim Chu. Sabi ko, Kimi. Sabi niya, yes, mama. Sabi ko, baka pwede kitang maka one-on-one interview. Tapos hindi ako sinagot. Tapos, nag-text ulit ako. Baka busy ka lang. Di bale next time. Sabi kong ganun. Ano sabi? Wale. Talaga? Wale. Busy nga. Baka wala na kasi tayo sa mainstream. Dinedma siya. Noong una sumasagot, pero nung sinabing interviewin at wala na. Sin zone na lang siya. Makes me wonder how many celebrities he invited and got the same treatment, no? Madami siguro. Para magsentimiento siya ng ganyan na marami daw artista na ayaw magpa-interview sa kanya. Yung mga nakaraan natin na episode, may nag-comment. Kaya ayoko nagbabasa ng comments eh. Liza Laos. Yung anak ko nung bata, hindi niya ma-pronounce yung L.
Kaya W. So kung nung baby pa yung bata ko at sasabihin niya, Waisa Waus. O, yun ang comment, Waisa Waus. Let me respond to that. Sa totoo lang tayo, ha? Wala naman tayo kinikita dito. Hindi natin ka mag-anak si Liza o si Ogie Diaz. Sa gitna lang tayo. O, sa totoo lang tayo. Si Ogie Diaz ang nalaos. Hindi man ni Liza. You are your own karma. Kung nakikinig kayo sa lesson natin today, describe ko lang si Ogie Diaz, lalabas ang mga karma na nararanasan niya ngayon. Hindi lang pinakamagaling na manager sa buong mundo si Ogie Diaz. Ano pa? Excuse me kung may mga poses ako. Kagagaling ko lang sa COVID. So yung lalamunan ko, I'm not really that well pa. So, pagpatawad niyo po yan. Ano ba? Pinakamagaling sa pakikisama. Pakikisama ang tawag doon, anak. Diba? Kung magle-lecture ka in public about pakikisama, siguro magaling ka talaga. For you to sermon someone na pakikisama ang tawag dyan. So my question is, nasaan na ang bunga ng iyong pakikisama? Pakikisama ang tawag doon, anak. Kasi hindi natin makakalimutan lahat ng pagmamalaki niya kay Liza Soberano. Na marunong siya makisama, na hindi siya magiging si Ogie Diaz kung hindi siya marunong makisama. At meron pa siyang nalalaman kung may itinanim, anak, may aanihin. So many people were moved by your sermon like a prophet on pakikisama, to humiliate Liza Soberano in public and to gain followers. Clout chaser. Anong sabi mo noon? Anak, pakikisama ang tawag dyan. We interrupt this program to bring you a very important drama. From the best hypocrite, manager in the world. Pakikisama ang tawag doon, anak. Pagtatanim para in the future, may aanihin. Hindi rin naman siguro ako magiging Ogie Diaz kung ako lang mag-isa. Okay. Let's go from there. You recently had a live concert, diba? And I was hoping, I was cheering for you guys, dyan sa Showbiz Update. Since you are a self-proclaimed expert on pakikisama, that it would reflect on the quality and quantity of your special guest in your concert. Ilan at sino-sino nga ulit yung nakuha mong mga celebrities to grace your first ever live concert? Ilan? Bilangin ninyo. Pakikisama ang tawag doon, anak. Dami, sobrang dami. Hindi nyo mabilang. 3. At sino-sino yung mga yan? Eric Santos, Yeng Constantino, Kian Cipriano. I am not judging these 3 brave souls, ha? I am not saying na nobody itong 3 personalidad na mga napakiusapan mo mag-appear sa concert mo. Kaya lang, ang ganda-ganda kasi ng sermon mo about pakikisama eh. So I have to ask, yan lang? Ilang buwan mong binebenta yung concert mo? Wala man lang nag-volunteer na big stars para tumulong? Don't tell me sila lang yung inibita mong 3, no? Huwag ka magsinungaling na hindi, silang 3 lang talaga yung gusto naming maging guest. I mean, if you could make Vice ganda, di ba? Commit to appear. O kahit magsalita lang ng 5 minutes o kahit 2 minutes lang, mag-greet lang siya dun sa stage. Congratulations, Papa Ogie Mamaloy. Sigurado ako ibabandera mo yung pangalan na yan. Vice ganda, guest natin sa publiko para makabenta ka ng mas maraming tickets, no? Kasi big names, they sell tickets. Pagtatanim para in the future, may aanihin. Artista, from Star Magic, ABS-CBN, kahit isa wala. Pag bumabanat ka kay Liza, dinadamay mo yan eh. Kundi dahil sa'yo, sa ABS-CBN, tsaka sa Star Magic, walang Liza.
Hindi nag-offer si Tito Carlo, Katigbak, si Tita Malu, o si Tita Cory Vidanes. Kala ko ba close kayo? Kala ko ba magaling ka makisama? Nabanggit natin si Vice. Kasi favorite mo, isa si Vice sa favorite mo name drop pag nagbubuhat ka ng sarili mong bangko para malaman ng mga tao na ikaw ang pinakamagaling na manager sa buong mundo. Noong nagka-problema yung talent niya na si Aura, in-interview siya ni MJ Felipe tungkol sa issue na kinasasangkutan ni Aura. Binanata ni Vice yung mga clout chasers na ang dami-dami ng binalita, hindi naman pala na-interview si Aura o kaya si Vice mismo as the manager. Apparently, it was the first time he was interviewed about Aura. Si MJ, yung interview na yan. Pakinggan natin yung sinabi ni Vice para accurate yung discussion natin. May lumalabas sa balita na tinitawa mo na na. Alam mo, nagtataka kung saan nila nakukuha. No one asked me. Ikaw lang ang nagtanong sa akin. No one asked me. I was not interviewed by anyone. Kaya nagtataka kung saan nila nakukuha yung mga chika nilang iniwan ko si Aura. Na-interview ba nila si Aura? Kasi si Aura cannot be interviewed. Bawal din siyang magbigay ng mga interview. Sabi ko, saan kaya nila nakukuha? Sabi ko, grabe talaga yung cloud chasing. Yung para magamit yung issue, magamit yung pangalan ko, magamit yung pangalan ni Aura kasi diba, maingay yung pangalan. Yung clickbait, grabe. So, there's no truth dun sa issue na iniwan ko si Aura noon. Aalalayan ko si Aura dito sa journey niya na ito. Pakikisama ang tawag doon, anak. Cloud chasers, clickbaiters. Ayun ang sinabi ni Vice. You are your own karma. That's an accurate description of Ogie Diaz. Diba? Ang dami-dami mong binalita kay Aura sa kang clickbait. Wala ka naman pala na-interview kahit isa. Yung barangay tanod man lang sana, diba? Na rumesponde sa gulo na nang nangyari doon kay Aura, sana nakausap mo. Ang tawag dyan, isa pang description ni Ogie Diaz, trabahong tamad. Let's go back to karma. Kung tamad ka, ang karma mo, puro speculation, yung chismis mo. Fake news. Pakikisama ang tawag doon, anak. Hindi mo masubstantiate di ba? Ayaw mo mag-interview. Umaasa ka ayon sa aking source. Hindi mo mapangalanan yung source. Di ba? Yung mga nakarang episode, sabi ko, you cannot name your source, you cannot identify your source, therefore your source does not exist. I find it odd. Kasi panay bandera mo na close kayo ng dating talent mo na si Vice. Tapos self-proclaim ka pa na magaling ka makisama. Hindi ka makakuha kahit one-liner statement. Text na lang ngayon, di ba? Kahit one-word statement na lang from Vice. Yes or no na lang. Ano ba naman i-text mo, di ba? BBT1 mo na ba si Aura as talent? Sagot lang ni wala pang 5 seconds siguro yan, no? Yes. Y-E-S. Send. O kaya, no. N-O. Mas maiksi. Send. Pakikisama ang tawag doon, anak. Hindi ka makakuha kay Vice. Give us something, Mr. Ogie Diaz. Because up to now, we are still moved by your pakikisama tawag dyan, sermon. Ngayon, ikaw na mismo nagsasabi, tinatanggihan ka ng mga artista. Ayaw magpa-interview sa'yo. Bakit kaya? Ano yung mga artista? Parang kinakabahan niya ito magpa-interview sa'yo. Baka may tinatago sila. Kasi makikita mo agad sa artista, sa mata na artista kung nagsisinungan. Kasalanan pa ng mga artista ngayon.
May tinatago daw sila, kaya ayaw magpa-interview. So si Kim Chiu may tinatago, kaya ayaw magpa-interview sa'yo. Ang galing, ano? Last episode, I already said, kala nyo, kayo ni Christy Fermin, kala nyo Diyos kayo eh. No? Mag-iimbento kayo ng chismis galing sa source na hindi nyo mapangalanan, therefore it doesn't exist. Tapos ini-expect nyo, yung artistang siniraan ninyo, lalapit sa inyo para magpaliwanag. Diba? Ginawa niya kay Sharon Cuneta, si Christy Fermin. Binanatan niya ng binanatan recently. Oh, hindi nag-explain si Sharon kay Christy. Nung press con nung Dear Heart, dun siya nag-explain. Yung recent episodes mo, di ba? Dami mong oras diniscuss. Si Julia at nanay niya na si Marjorie. Clickbait pa yung headline mo. Anong sakit ni Marjorie? As if alam mo. Di ba? Anong source mo? Doon sa mga lahat ng dinakdak mo doon sa episode na yun, pinanood mo lang yung video about Julia. May video na nag-walk out siya after she was asked about Gerald and Maha Salvador. Tapos yung kay Marjorie, binasa mo lang yung post niya sa IG. Di ba? Eh, ang daming personalidad doon sa mga pictures ni Marjorie sa hospital. Nandun si Gerard, si Julia, si Danny Barreto, si Leon. Wala kang ma-text para makakuha ng reaction man lang. Kumusta na mami mo? Kumusta na si Marjorie? Number 9. Hindi pinapansin ng mga artista. Ini-describe natin si Ogie Diaz. Who you? Isa pang term yan ng mga millennials. Instead na who are you, who you. Sino ka? Para magpa-interview sila sa'yo. Eh, alam naman nila lahat na bago inayos ni Liza Soberano ang image mo from chismis reporter to a respectable manager. Eh, alam ng lahat na graduate ka sa Christy Fermin School of Libel. Summa cum laude. Kung nalilito kayo kung anong pinakamataas, summa, magna, or cum laude, pinakamataas yung summa. Just remember, sum of it all. Siya yung pinakamalaki. No? So, siya yung pinakamataas. Summa cum laude, magna cum laude, and then cum laude. Recently, may chika ka about Angel Locsin. O, sabi mo na naman, ayon sa iyong source. Hearsay eh. Grabe. Hindi mo ma-text si Angel to ask kamusta na siya. Oh, you did several times, pero Angel wouldn't even bother responding. No? Nakakapagtaka eh. Para sa tao nga magaling makisama. Ano ba naman sagot na, okay naman po ako, tito. Or, I'm okay. Tapos, ano balita ayon sa iyong source? Nasa bahay. Ay, natural nasa bahay kasi wala sa work eh. Hindi na work. Alam ka naman nasa kalye. Nagtatraffic. Alam ka namang sa hotel pa siya tumira. Totoo ba yan? Yan ang tanong dyan eh. Nagaling sa reliable source yan. O pag nagsasalita ka, intelligent guess lang. Palagi. Parang nanguhula lang. Diba? Ogie Diaz, manghuhula. Tatanungin nyo, attorney, bakit po ang daming followers kung sinungaling at kung manghuhula? Hindi ba mga manghuhula, alam mo hindi totoo, pero maraming naniniwala. Paano modus na mga manghuhula? Diba? May lalapit sa manghuhula, Madam Ochi, matagal na po namin gusto magkaanak. Pero lagi po akong nakukunan. Gusto ko po malaman kung ngayon na ang taon na magkakaanak kami. Yung manghuhula si Madam Oji, sisipatin yung itsura ng babae, mukhang may edad na. Tapos sinabi na, yun sa information na sinabi, matagal na silang nagtatry. Di sasabihin na manghuhula,
dalataging baraha. Nakikita ko sa aking mga baraha na puno ng lungkot ngayong taon ang inyong buhay. May nakikita akong mga dugo sa aking baraha. So, maaaring may aksidente o may makukunan, diba? Susubok kayo ngayong taon, ngunit makukunan ka lamang. Number 11, mangkuhula. Intelligent guesses lang. Pag nagkatotoo, ang galing talaga. Ang galing niya talaga. Sa balita, patok. The sad thing about Ogie Diaz, he is in denial na after Liza Soberano, isa na lang ulit siyang hamak na chismis reporter. Wala na siyang clout sa mga artista, kaya hindi siya makakuha ng sagot sa mga chismis, no, na gusto niyang ibalita sa inyo. At kaya rin siguro nag-beast mode ang inyong tatay nung napanood niya yung rebranding vlog, This Is Me, ni Liza. Kasi alam niya ang consequences pag nawala na si Liza sa kanya. No? Again, you are your own karma. May pantasya ka na you still have weight that you can throw around in the show business, in the industry. Feel niya, he is one of the celebrities eh. O kaya, he is one with the celebrities. Pero, binabanatan niya yung mga celebrities sa vlog niya. Diba? Yung mga hindi niya type. Hindi niya magets na you cannot pretend to belong to a group, no? Nakasama ka sa grupo to, pero babanatan mo, mag-create ka ng mga chismis doon sa mga members ng grupo na yon. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng bantay sa lakay. Intay kayo ng intay, makakarma si Liza, itong karma mo, no, Ogie Diaz, kumakatok na sa iyong pinto. Ngayon, sinisimulan mo sa pincho. Ogie Diaz, naninira ng kapwa. Pabiktim, ilagay sa listahan, number 14. Kailangan salbahe si Liza Soberano para makita ng tao na mabait siyang manager. Kailangan bumagsak si Liza Soberano sa bagong management team niya para makita na magaling siyang manager. That Liza made you relevant, made you look like a respectable manager, and therefore a respectable human being. Kung ang Nanay Christie mo, ang linya ay si Hope. Nawala na sa market. Hindi. Wala nang hope sa market. Ikaw naman, wala nang exclusive access. Wala nang one-on-one interviews. Ano ba namang nakisama ka kay Julia Barreto? Kaya may nalalaman ka pang lecture tungkol sa pagiging mabuting anak. Sana pinakasamahan mo na lang si Bea. Total siya naman si Basha, di ba? Entitled siya magkwento. Gusto mo mas marunong ka pa kay Basha. Balik tayo dun sa number 5, crowd chaser. Number 14, pabiktim ka kay Liza. Number 15, opportunista ka. Number 16, bitter ka. And number 13, naninira ka ng kapwa. Babanatan mo si Rendon Labador, pareho kayo. Leader ka ng mga Liza haters. Hate and bitterness rule your world now. Yan ang mundo mo ngayon. Without Liza, isa ka na lang ulit